Magandang araw mga kababayan. Narito ang pinakamainit na balita mula sa South China Sea. 6 na barko pandigma at 4 na eroplano mula sa Estados Unidos, Australia, Japan at Pilipinas ang nagsagawa ng sabayang pagpapatrolya sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. The meetings that we have held represent a very significant message to the region and to the world about 4 democracies which are committed to the global rules-based order. We meet at a time when the global rules-based order is under intense pressure. We see that in Ukraine with the appalling invasion by Russia of that country, but we see the global rules-based order under pressure in the Indo-Pacific as well. Kabilang sa mga barkong lumahok ang USS Mobile, HMS Waramunga, JS Akebono, BRP Gregorio del Pilar, BRP Antonio Luna, at BRP Valentin Diaz. And our 4 countries are utterly committed to asserting freedom of navigation, to asserting the UN Convention on the Law of the Sea, to asserting the global rules-based order around the oceans of the world, including in the West Philippine Sea. Ang operasyon ay bahagi ng tinatawag na Australia-Japan-Philippines-United States Maritime Cooperative Activity. Nagsimula ito noong nakaraang Nobyembre bilang tugon sa agresibong aksyon ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia laban sa mga barko ng Pilipinas. Our jobs as secretaries is to make sure that there are no situations through capability building, through deterrence, that an MDT situation would arise. And so we are very conscious of the fact that we need to assert our rights, but in a manner that safeguards the safety of each and every member of the Philippine Armed Force, which is the principal actor in the area. Kabilang ang paggamit ng water cannon, pagharang at pananagasa sa mga resupply mission patungong BRP Sierra Madre sa 2nd Thomas Shoal. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang mga ganitong hakbang ay magsisilbing tugon sa iligal, mapang-api at mapanganib na pag-atake ng China.